Good morning! Okay, so, nagkakape kami ni Jeng at here, I have my espresso coffee. Nag-espresso coffee na po ako ngayon. Kasi, naubusan na ako nung, yung Slim Firm ko na coffee. Tapos, siya naman is, ito daw, iced coffee daw siya. Na may, milk and brown sugar milk. Brown sugar milk. Tapang talaga ng espresso. But, anyway, ang dami kasing nagtatanong dun sa IG ko kung ano daw yung recipe ng aking chia seed pudding. So, gumawa ako ng bagong jar last night at ito kakainin ko, memeryendahin ko, magiging breakfast ko in the next siguro 2 days. So, ang ginawa ko lang is nag-overnight soak ako ng chia seeds last night at nilagyan ko siya ng milk, almond milk. Ayan, ganyan. Almond milk, non-fat milk, low-fat milk. Ganun yung gamitin nyo para hindi nakakataba. Okay? So, ito yung chia seed na ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng kahit anong chia seed na mabibili nyo. Actually, marami namang iba-ibang brands. Pero, ewan ko, ito yung mura na nakita ko. So, organic black chia. Binili ko sa Mitsukoshi ulit. Ayan. Mura na siya. Parang 200 something lang to. Pero yung iba kasi parang 400. So, ito, carry na. Para pang-start. So, ayan. And then, ang ginawa ko kagabi is sa isang jar, pwedeng mas maliit na jar yung gamitin nyo. Pwede ring mas malaki. Ako malaki na kasi pinang-memerienda ko na rin kasi siya. So, ang ginawa ko is 2 tablespoon of black chia seed. Tapos, nilagay ko lang yung itong almond milk na gatas. Either almond milk, low-fat or non-fat, pwede, kahit ano. And then, siguro pinuno ko yung jar hanggang dito na milk. So, 2 tablespoon ng chia seed, 1 cup of milk. Tapos, overnight, ilagay nyo lang sa ref. Tapos, kinaumagahan, makikita nyo na magiging parang jelly na yung chia. Na-absorb na niya yung liquid. And then, in the morning, dun nyo na ilagay yung inyong Greek yogurt. So, ito yung meron akong Greek yogurt ngayon. Yung maliliit yung kinuha kong Greek yogurt kasi yung malalaki, di ko kasi alam kung hanggang kailan yung expiration or whatever ng mga yogurt, kung kailan sila pwede. So, maliliit na lang. Para per portion, per batch, isang Greek yogurt. So, ganun lang yung ginagawa ko. Kayo na bahala magtansya. And then, now, ito, masarap na to. So, ang ginagawa ko is, nilalagay ko siya sa aking maliit na bowl. Meron akong maliit na bowl. Just make sure na they're mixed well together. Come on. Kung mas maraming milk, mas malabnaw. Pero mas konti yung milk, mas thick. So, baka you want a thicker consistency. And then, syempre, I have mango. Ita-toppings ko lang siya. So, I prefer mango na toppings for this one kasi it's super sweet. Kaya, nababalance na niya yung taste. So, ayan na. Yun lang. Ganun lang kasimple. Yun nga lang, kailangan mo lang hintayin overnight. Ano ba yung mga pwedeng i-topping sa ate? Pwedeng, marami pang ibang pwede. Berries, strawberries, berries, kiwi. Basta mga tropical fruits. Tropical fruits, please. Okay. Pero yung tropical fruits na medyo diba? Sinong naka-swimsuit dito sa bahay, diba? Ako. Kasi dino-document ko kasi yung progress ko. Nag-ano ako ngayon, guys. Malalang workout and diet. So, dino-document ko yung progress ko. Kaya sige, mag-swimsuit rin ako bukas. Good morning. So, diba? So, yun yung, pwede mo ring tapingan ng granola. Just make sure na, wait, papakita ko naman muna yung itsura. Medyo hindi siya cute today, kasi, mas cute siya minsan. Pero ganito yung itsura niya ngayon. So, ito, okay na to. Breakfast ko na yan. Chia seeds is superfood kasi ang chia seeds. So, marami siyang benefits. Actually, sinearch namin ng jowa ko kagabi yung mga benefits ng chia. It
lowers down cholesterol. Ano naman yan? Walang may joke sana ko pero baka di pumasok. Anong joke mo? Chia siya yung singer ng Chandelier. Sino? Chia. Sia. Ay, Sia ba yun? Mark Corny. Isang araw gago kung maipakat ko. Ang benefits is lowers down cholesterol. Yung parang helps minimize the risk of heart disease. Tapos mataas din yung fiber niya. Yan. Lowers down the risk of diabetes. Dami pa lang benefit. Mas energetic din ako. Na-feel ko na mas energetic ako all throughout the day. And hindi ako masyadong nagkikrave ng kung ano-ano pag nagsistart ako ng chia breakfast. Tagal-tagal ko nang gustong gawin to, di ba, Jem? Ang tagal-tagal ko nang naghahanap ng chia. Palagi mong sinasabi pero hindi ito makahanap. Hindi ko kasi ako makahanap ng chia seeds. Yun lang, ang ating morning chika for this morning. G, tingin nga. Ano yan ngayon? At para saan? Kanino? Pang pageant. Ay, pageant. Evening ka. Charan! Charan! Ayan, ganda i-zoom in ko. Galing. May sarili siyang buhay. So, isa to sa ginagawa niyang gowns right now. Color brown. Na parang velvet. Tanggalin mo to para makita natin yung totoong beauty. Yan. Dito na. Ay, pitas mo yun na sika. Na-sexy Nabintas? Adalang skin pag ito tinan eh. Wala naman akong event. Hindi ko magagamit to. It's giving, Egyptian goddess, ganun. So, alam nyo na. Kung kailangan ng gown, check Calvan. Ito daw is, gagamitin naman to sa pageant. So, Pero pwede siya pang wedding. Ayan. Ano to may Pinas Beauty na kanya? Kaya brown or red? Yun. Talagang, mga pang ganong cuts talaga ako. No? Yung mga sexy talaga. Well, Skin. so, this is the second gown naman na pang Pageant eh. Pageant daw. Gagamitin daw ng sa pageant. So, pang siguro, evening gown competition. Huwag ka nga ate, ni-reveal ka nga agad-agad. Ay, sana all may pa-reveal! It's the reveal. I said. Wow, makakaulam kami ng pampano! Special kami today. As a Sunday. I wanna feel. Yes. Hi, guys. Magla-lunch na kami. Yehey. In fairness, consistent ang paggising ko ng maaga. I mean, maaga na for me. 9:30 labas. Pero gising parang 9 o'clock or 8:30, ganon. So, consistent. I love that. Nagbabalik morning person na po ako.
Ayan. Ay, ang sarap naman ng ulam, Jeng. Pampano. O, yung mga naghahanap na naman ng recipe dyan para sa kanilang mga lunch, dinner. Siyempre, tikman na natin. Yeah, feeling ko naman naluto din ito ng maayos. So, anong mga nilagay mong mga aromatics dito? Ginger, garlic, onion, salt, pepper, yun lang. Parang may leeks. Ano to? And Leeks. leeks. Ay, may pa-leeks ka. Of Bakit? course. Bumili ba ako ng leek nung ano? Ang huli pa. Ah, meron akong biniling leeks? Hindi pala Ah, di mo na napila. Hindi. Ayan man. Let's taste it. Ay, yan muna. Wag muna with rice. In fairness pa talaga, pampano sila. Kaya mahal siya. Ang sarap na yun. Nag-imas pampano. More pampano, more fun. Ay, may pa-extra ano ka pa? May pa-extra soy ka dyan. Yum, yum. Soy, Sesame. sesame oil, and water. Plus sugar. Ay, hindi na yun. Adapayin kabel mo water. Nakapayin ni kabel at water. Para ma-dilute. Kan para strong on hindi yung sauce. Na-upload. Kagabi, lumabas kami. My God, after a very long time, lumabas tayo, Jen. True. On the weekend. Hindi na kasi kami lumalabas. Sa totoo lang, hindi na kami masyado lumalabas ng Thursday, Friday, Saturday nights. Wala. Ano na kami, taong bahay na kami ng weekend. Mula nung I noticed about myself mula nung nagka-jowa ako. Diba? Hindi na ako masyadong malabas. Tapos, pag lumalabas, ano na lang, yung invite, pag may invite ng friend, ganon. Dati, nakakalabas pa na kahit walang invite ng friend, labas lang. Diba? Yung, parang gusto lang umaura. Lumabas kami kagabi, pumunta kami ng Flow, yung bar nila Lurin. Sabi niya, para daw sa mga na Sepangs. Bali Sepangs party. Oo, Sepangs chill night. Which is, naging totoo naman. Naging chill night nga siya talaga. Chill lang, kwentuhan lang kami. Nothing too hard drinking. Pero yung katabi ko talaga. Uy! Katabi niya sa upuan si James Reid. In fairness. Pero nahiya akong mag-fan girl Maging kagabi. fan girl na magpa-picture sana. Nahiya ako. Well, mahihiya ka talaga kasi intimate eh. Hindi work or Oo. public. Pero okay na rin, at least nakita ko siya. Yeah. And in fairness naman talaga, you know what? Si Isa, she's so, din talaga, no? She's so warm. Every time, kasi they were at the wedding also of Lorene and Maggie. First time mo siya ma-meet? Isa? Yes. Oh. Pero James Reid, parang sa events. Pero syempre, we weren't formally introduced before. Pero si Isa, first time ko ma-meet and also yung introduce ka. She's so sweet, in fairness. She's a sweet girl. Kasi like every time I see her, even doon sa wedding noon, she would always say hi, beso. Tuting na hindi pa kami na formally introduced, ha? Tapos last night, sabi niya, yung, di ba, katabi niya yung best friend niya, si Keiko, na, tapos sabi ko, wait, parang you're familiar. I see you on Instagram. Yeah, kasi she's a fashion, parang mga fashion girlies. So, tapos sabi ni Isa, parang, oh, she's also kalog, you'd get along, parang ganon. She's just so sweet. At nakita mo naman, di ba, kagabi. Pagdating natin, di ba, sabi niya agad sa akin, "Oy, I have the same top." Sabi ko, "Yeah, I saw it." Lagi lang siya nakasmile. Ang ganda-ganda talaga niyo. Oo, late naman. Diba? Sabi ko sa'yo yan yung sinabi ko sa'yo nung dumating ako from the wedding. Sabi ko, isa sa mga sinabi ko, ang ganda ng mukha niya. Ang liliit ng mukha ng Ang mga lilit. mga tao kagabi. Diyos ko. Ang liliit ng mga mukha talaga. Diba? Nandun din si Kylie Alcantara. Liliit ng mga mukha. Ang lilit ng mga mukha nila. Mga artista talaga. Naganda nila. Napanindigan natin ang 1 glass of gin tonic lang. Tapos nagtanong si Miggy, sabi niya, 1 more, sabi niya sa gin tonic. Sabi ko, no, okay na ako dyan. Kasi constantly nagpapashot sila. Halo-halo pa naman yun, gin tsaka tequila, makukuha ako dyan. At saka ang tequila shots nila doon nakakalunod. Flow.
yung teacup nyo, sa totoo lang, nakakalunod po yung mga pasyat nyo dyan. Sabi ni Lorraine sa akin, pagdating natin doon, diba, sinalubong nila tayo. Sabi niya, sorry, kasi parang we weren't able to spend time with you more there at the wedding. Sabi ko sa kanya, hala, nag-sorry pa. Sabi ko, no, it's okay. Siyempre, ang daming tao, diba? Siyempre, mag-expect ka ba? Siyempre, ang expectation, siyempre, dun sa mga other, siyempre, she would spend time with, you know, other people na she doesn't get to spend time with anytime. Saka syempre, apaka-busy nila nun kasi. Correct. Yan yung tinatawag na low maintenance friend. Walang expectation, walang demands. G lang. Pagka-text niya yesterday, sabi niya, kita-kita tayo sa flow tonight. Para dun sa mga nasepangs nung ano. Sabi ko, G, see you. Yun na yun. Wala nang tanong-tanong, wala nang eme-eme. Tinatawag na low maintenance friends. Yung mga friend mo ba, low maintenance or high maintenance? Low maintenance. Low maintenance din. Di ba masaya pag ang mga kaibigan natin is tamang yung tinatawag na low maintenance friend. Ano ba yung tinatawag na low maintenance friend? Yung mga low maintenance na tinatawag is kahit hindi kayo magkita ng months, pero pag nagkita-kita kayo, walang sumbatan. Correct. Walang tanungan, walang kailangan i-explain. Kasi they understand the grind, they understand the life na kanya-kanya kayo ng buhay. Pero pag magkakasama, masaya pa rin. Correct. Ang mga high maintenance friends naman is yung dapat ganito kayo, dapat hindi na kami nag-uusap-usap, tampo na ako, gano'n. May mga certain Expectation. Oo, may certain expectations. Sila na ang hirap abutin. Gano'n naman. Parang feeling ko at this age, dito sa edad ko, hindi na mag-work sa akin ng high maintenance friends. Kasi, syempre, understandable, may kanya-kanya na kayong buhay, di ba? Pwede pa ba magtampo at this point kung hindi mo nakakasama masyado? Parang, for me, understanding lang. Pag mas nakakasama niya yung ibang circle, baka kasi magkakatugma yung mga schedule nila. Parang gano'n. Ito isa sa mga na-realize ko over time. Kasi guys, before, parang yung loner. Medyo may loner mentality ako before. Yung parang hindi, kaya ko to. Independent mentality na hindi, kaya ko to. I can stand on my own. I don't need a community. Ganon. Ako yung mentality ko before. Pero over time, na-realize ko na as you mature and as you grow older, you realize that you need a community. You need a circle, you need a good quality circle around you. Yung parang minsan napapaisip ka, especially kung nasasanay ka na mag-isa ka, naisip mo na parang hindi kaya ko naman to eh. Yung parang okay lang kahit hindi ko masyadong nakakasama yung mga friends ko, sila na lang, okay na yun. Minsan kasi nasasanay na tayo sa ganong mentality na nakakalimutan na natin to spend time with people. True. Pero ako, for me, parang okay din na meron kang close community, yung circle na hindi naman sa dahil may kailangan ka sa kanila, hindi naman yun eh, pero it feels good to belong to something. It feels good to be included in something, as a part of something. Hindi dahil as a people pleaser, hindi naman na dapat kung nasa ng lahat dapat nandun ka rin, hindi naman. It's about your skills of how you socialize to people you know and people that you don't know. Kasi kung masasanay na tayo na lagi tayo nasa bahay, sanay lang na isang tao or dalawang tao lang yung nakakausap mo everyday, sa totoo lang magkakaroon ka ng social anxiety once you go out again. True. Yung hindi ka nasanay how to talk to people, how to deal with different kinds of people. Kasi nga, nasanay ka na dadalawa lang kayo magkausap, tatatlo lang kayo magkausap, which is, I think to an extent, okay lang naman. Pero, I think it's a skill that we need to learn as we grow older to know how to socialize. Kasi, kakailanganin mo yan Kakailanganin mo yan in life. It's an important skill in life.
Ganon. True. Unless talagang confident ka na wala kang kailangan. Na you have everything. Na you have everything. Unless confident ka na kung meron kang pinagdadaanan na kaya mo yun isolve on your own. Which is, I don't think may tao na parang ganon. Wala kang kailangan. Like an outside perspective. Which is ako dati ganun ako. Yung parang hindi, okay lang yun. Huwag ko nang tanungin sa iba kasi ako na lang, parang I'll find the answer within me. Parang ganyan, with myself. Pero, okay din pala na if you don't know something, it's okay to ask for help. It's okay to ask your friends na, hey, what do you think about this? Yung outside perspective, okay din pala siya. Which is, nakakatuwa. And, for me, I'm not saying na talagang na-practice ko na perfect na yung social skills ko. I'm still working on it. I'm still working on learning how to socialize in a healthy way. Yon, socialize in a healthy and balanced way. Na meron ka pa ring time para sa sarili mo and meron ka ring healthy time for your friends. Tama. And your community. Do you think right now meron ka pa ring tinge ng pagka-people pleaser? Feeling ko meron pa din. Meron pa rin naman. Ako din naman eh. Ako din. Meron din akong at some point, kasi ako din, like dumaan din ako sa pagiging people pleaser before. Kaya ang tataas ng expectation ko sa mga tao kasi nga me myself, I am a people pleaser before. Like I didn't know how to say no. Hindi ko talaga alam. Hindi ako marunong mag-no before. Kaya yung boundaries na overstep. Hindi kasi ako nun marunong mag-set ng boundaries. Sa totoo lang. Ako din. Oo. And then, now, I can say na hindi na ako masyadong people pleaser. Like, I prioritize myself. Pero meron lang times na nakahalata ko. Actually, recently, nakahalata ko na parang, is this being a people pleaser or no? Parang ganon. Yung, kasi, ito na naman, dito papasok yung sinasabi ko na kailangan mo ng social skills in life. Kasi, para matutunan mo kung mag-gauge mo yung sarili mo, kung are you being a people pleaser or it's just a healthy, healthy pakikisama, or, diba, or unhealthy na siya na pagiging, yun nga, yung masyado ng, nag-pleaser na. Diyan mo din makikilala yung sarili mo as who you are. At least ngayon, mas marunong na ako mag-say no. Kasi lagi yeah. Natuto ka na. As long as kaya ko nun, go. No? Yeah, diba? May fear kasi May fear na pag nag-no ka, it's either baka ma-judge or baka hindi ka na isama next time. Yes. Siyempre, nung bata-bata tayo, yun pa yung mentality natin about that. Yung, baka pag nag-no ako, hindi na ako invite next time, or baka pag nag-no ako, baka sumama yung loob nila. Yung, you're thinking about other people too much that you forget to think about yourself. Which is, syempre, as you grow older, you gain the confidence to say no na. Kasi, matututunan mo na yung mga friends mo naman, pag nag-no ka, is okay lang naman sa kanila. You will have that kind of trust na pag when you say no, they're not gonna say anything. Kumbaga mabibuild yung trust within each other. Diba? Na pag nag-no ka, okay lang naman pala. Okay lang naman pala mag-no. Sa mga viewers, itry nyo mag-no and you'll see what's gonna happen. Pag naman, let's say, trinay mo na nga, pinapractice mo na mag-no. And then, kung ang nangyari is, yung friend group na yon or person na yon nag-no ka, diba? Tapos nagalit siya. Hindi mo problema yon. Kasi that's setting your boundary. It's a form of setting your boundary to say no.